may gagawin kayo. Kung ikaw yan, lahat daw ng kay mo sa buhay mo, imbitahin mo. Yun matagal ang trabaho dito eh. Kwento-kwento lang eh. Kaibigan, kamag-anak, classmates, kumari, kumpare, kapitbahay. Lahat siya mga tao yan na imbitahin nyo. Nagawa nyo ba yun? Yes. And good news to mga taong to, ang hindi naniniwala sa inyo. Kayo payaman? Payaman? Wala sumasama sa akin eh. Paano kayo yaman dyan? Tama? Kaya medyo, yung time dumarating, kinakatakutan mo ang negosyong to. Marami akong tao nakilala at nakausap. Okay naman sila sa employment, sa negosyo. Nung umati sa global, natakot sila. Kasi ang number one fear ng tao, unang-una, malibas magsalita, yung fear na pagtatawanan sila, nakaibigan nila. Sa negosyong to, famous na word, yung the word rejection. Rejection, para sa ibang tao, negative na salita. Lagi mo marinig at ma-encounter ang salitang rejection. Gusto ko malaman yung lahat, sa pagyaman na binabanggit nyo kanina, wala kang choice kundi mag-imbita. At habang nag-imbita kayo, ma-experience at ma-experience nyo ang sangkaderbang rejection. And this is number one reason, kaya hindi tumutuloy, yung maraming distributors, kahit mag-payin sila ng multi-accounts. Correct ko ba yun? Yes. Because of this training, you will be reminded ng rejection pala is normal. Kasi ang isang bagay, kapag normal na sa'yo, dumadali. Kaya nga mayroong word na acceptance. Tama? Kailangan tanggap nyo sa mga panahon nito na mayroon talagang rejection. Yes. Yung word na acceptance, parang ganito. Pag mayroon isang tao nagkaroon ng sakit ng cancer, sa first day niya, nalaman may cancer siya, hindi makakatulog, hindi makakakain at lagi naiyak. May cancer ako. May cancer ako. Bakit ako may cancer? Sana yung katabi ko na lang. May gumagano ba kayo? Hindi sabihin. Cancer, may cancer. Dami. Ito lang, mamatay ka, di ba? Pero alam nyo ba, marami merong cancer ngayon na nakangiti na. Why? Tanggap nila na may cancer sila. And since tanggap nila na sila ay merong cancer, ano ginagawa nila? Nag-i-enjoy na lang sa buhay. Yung natitirang buhay, nag-serve sa church, gumagawa ng mabuti, para pag mawala man siya, handa siya. Alam nyo, sa negosyong to, kapag na-reject ka at hindi kayo handa, hindi mo tanggap, bakit ako na-reject? Hindi ka makatulog. Kaibigan ko siya, best friend ko siya, kapatid ko siya, magulang ko siya. Sasamahan loob niyo. Pero maraming distributors ngayon, nireject siya ng mga taong malapit sa kanya, pero nakangiti lang siya. Kasi tanggap niya na part ng negosyo ang rejection. Yes! Are you with me? So ngayon pala, ang mindset mo dito, every time na kayo nare-reject, ginagawa ninyong negosyo. Kasi pwede mo isipin na, yung ba mga top earners right now, Joseph Lim, Maylin Debdane, Carlo Ventura, lahat ng mga Hall of Famers, top 20, mga multi-millionaire yun. Until now, sila ay nag-i-invite pa din. Question, lahat ba ng iniimbitahan nila, sumasama sa kanila? Hindi. Hindi. Magaling magsalita. Mayaman. Pero hanggang ngayon, na-experience pa rin ang rejection. Ibig sabihin, kapag na-reject kayo, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong iniimbitahan nyo. Yes. Yun. Di ba? So ano solusyon? From now on, especially sa mga bago dito, ang nagpapahirap sa mga distributors ay mga distributor din. Ayaw na nga nung prospect nyo, pinipilit nyo pa. Pag ayaw, pabayaan nyo lang. Invest, spend your time sa mga taong may gusto sa ginagawa natin. Ayaw na nga, ba't pipilitin? Sino may gusto? Ikaw, halika rito. Ang sarap ng paramdam kapag yung kasama mo gusto ang ginagawa natin. Tingnan mo itong lugar na to. Bakit puno-puno ng positibo? Iba yung energy. Lahat tayo nagkakaintindihan eh. Tama? At ang isang tao lagay mo dito, isang tao na super negative, kapag napasama dito, konti-konti, magpa-positive yun. Kasi surrounded siya ng mga taong mga positibo. So ngayon pa lang pala, para matanggap mo rejection, kailangan, you have to surround yourself with successful people. Isa yun sa tipo sa inyo. Because successful people, they think differently, they talk
differently, they act differently, that's why they have different result. Correct ko ba yun? So ngayon, lahat ng tao dito, pare-pare tayo mag-isip. Rejection, normal to. Magbabalot. Sumisigaw, balot! Balot! Maraming tao ang nakakarinig sa magbabalot. Pero hindi lahat ay nabili. Obserbahan niyo. Bago pa lang sumikat yung araw, yung balot ubos. Yung magabalot, wala siyang pakialam kung may bibili sa kanya o wala. Kasi ang trabaho niya, isigaw yung kanyang panindang balot. Eh kung magabalot ako, maraming tao, ayaw ko sumigaw. Baka pagtawanan ako. Baka asarin ako. Bit-bit ko yung basket. Balot. 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 Walang makakarinig. Walang bibili. Kasi hindi alam ng tao na may nagtitinda ng balot. Ang daming tao. Maglakad ako. Walang kakaalam. Ang ginawa niya, balot! Mas makaba, balot! Hanggat as far as marinig ng mga tao, balot! Marami makakarinig, hindi bibili. Bago sumikat ang araw, ubos ang balot. In global, sigaw ka lang. In global! Easy! Obia! Maraming tao ang makakarinig sa inyo. Hindi kayo papansinin, lalagpasan kayo. Obserbahan nyo. Darating yung time, meron at meron magtatanong, ano yung sisigaw mong in global? Yung trabaho mo. Ang trabaho natin is share ang opportunity. Lahat ng tao gusto magbago ang buhay. Maging healthy. Tama? Maging protected. Ang trabaho mo, hanapin yung mga taong gusto ginagawa natin. Ang point ko, kapag na-reject ka, pasalamat mo sa sarili mo. Bakit? Kasi ginagawa mo negosyo. Because in global, ECO, OBI, pwede mo isipin na this is a rejection business. Ano negosyo mo? Rejection. Rejection. Kasi the more na-reject ako, ibig sabihin, ginagawa ko ang negosyo. Tama. Kapag ano ka mag-isip, gumagaan. Every time mag-i-invite ka at hindi sumasama yung prospect mo, okay lang. Ginagawa ko negosyo. Hindi pa sa'yo tamang, at huwag niyong aawayin. Ang problema ng mga tao, pinay-personal. Gusto mo magnegosyo sa englobo, ayaw ko. Ayaw mo? Kung ayaw mo, mamatay kang dukha. Iihiyan ko bahay mo. Di ba? Kalimutan ang pagkaibigan natin. Lahat sinusumbat na. Hindi na sumama. Pag merong taong ayaw, hindi ka lang. Okay lang. Huwag niyong aawayin. Kaya hindi sumasama ibang prospect niyo, hindi niya pa time. Paano sasama yung prospect mo? Kaka-graduate lang. Gusto mong ma-experience maging empleyado. Ang baba-baba na sweldo mo. May mga tao walang pakialam sa sweldo. Ang gusto nila, mag-enjoy, ma-experience, mag-work for 4 years, 5 years nag-aral. Gusto mo experience, sabi mo, grabe, walang kwentang trabaho, walang di kayaman dyan, walang yan. Nilalait mo pa. Pabayaan mo na. Bakit? Kapag na-realize niya, 2 years na ako employed, wala nangyayari sa buhay ko. Subukan ko ngayon ino-offer sa global. Pag nakita nila to, masiseryosohin kasi nakahanda na sila. Tama? So pag inaway mo yun, hindi yung pupunta sa'yo. Mag-join yun sa katabi mo. Gets niyo ako? Yung mga taong yun, pag inibitahan mo, hindi sumama, at inibitahan mo huwag kang mag-alala. Ang tawag doon, tanim. Tanim lang yun. And time will come, kusang babaan mo natutubo. Hahawak sa'yo, sama na ako. Gets niyo ako? Yes! Okay lang pala rejection. Ito na. May inibitahan ka, Brad, may negosyo ko. Negosyo pa na yan. Sama ako dyan. Pag-usapan natin. Inibitahan mo, hindi ka ni-reject. Kasi nakapag-meet sa'yo. Nangyayari ba sa'yo yun? Yes. Yung kausap mo, nag-appointment ka, either online or offline, nag-present ka. Nangyayari ba sa inyo yun? Yes! Ano wala akong kausap eh, di ba? Tapos nag-present ka, ano maganda ba? Oo, ang ganda. Baliw na baliw.
Gano'n ka baliw? Tululaway, kami, power. Kayaman, kayaman, di ba? Baliw na baliw. Ikaw naman, yes, agil ako to. Baliw na baliw na. Ano, kung maganda, mag-join ka na ba? Mag-join? Gusto ko sana eh. Ba't mo sana? Walang pira, di ba? Nangyayari yun? Yes! Yung akala mo, grabe, ganda niya na. Tapos nung tinanong ako mag-join eh, hindi mag-join kasi walang pera. Ikaw naman nag-effort ka na eh. Kung hindi ka mag-join ngayon, kailan mo gusto mag-join? Siguro someday. Someday. Monday, Tuesday. Hanggang Sunday. Walang Sunday. Yun yung mga bagay na nag-expect ka na hindi nangyayari, hindi sumasama. Nakaka-frustrate yun. Kaya lubog ang bibig mo, ang hirap ng negosyo. Palpak ang presentation ko. Bakit si ganito nag-present, ang bilis-bilis, nag-join ka agad? Bakit ako nag-present, hindi siya sumasama? Hindi ako magaling, palpak ako, nag-fail na naman ako. Yung fear of failure. Tama? Akala nyo, pag may kausap ka at hindi nag-pay in, ang prospect mo, palpak na, nag-fail ka na. Alam nyo ba, hindi mas sila mag-join, panalo pa rin kayo. Win-win lagi ang situation dito. Paano hindi na nga nag-join eh? Panalo ka pa rin. Unang-una, mindset mo. Bakit ka nanalo? Okay lang, huwag ka mag-join. Total, pinag-practicean lang naman kita eh. At least nakapag-present ka. Tama? Kahit anong galing ng presentation mo. But if you are talking to the wrong person, they will never join. Alam niyo ba, kahit kami mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, kapag hindi mag-join, hindi talaga sasali yun. Pero kahit kaka-join mo lang kahapon, bago ka pa lang dito, at nakatsyempo ka ng taong kapareho mo, na open-minded people will join. Yes! Ang trabaho niyo, mag-present na mag-present. Let them decide kung sasama o hindi. Hindi sumama, panalo ka. Nahahasa kayo. Yes. Pag nag-fail ka, okay lang. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Nabagsak ka, okay lang. Pumalpa ka, okay lang. Basta dumatayo ka ulit. Problema ng mga tao, ilang beses nag-fail, ayaw na sumubok. Ang hirap eh. Ayaw maniwala sa akin eh. Paano yung malaman kung sasama o hindi yung prospect mo kung hindi mo talagang pagpupursigahan? Kung maghahanap ka ng mga prospect, tama. Parang baby. Ang baby pa nung lumabas, di ba baby? Ilang days di lumalakad, gumagapang. After few weeks, few months, yung bata, yung baby, gumagapang, nakahiga, dadapang. Dumadapa. Tapos dumadapa, gumagapang. Tapos obserbahan nyo habang tumatagal, yung baby, gumagapang na siya. Tumatayo, yung baby. Parang lasing eh. Diba? Tapos obserbahan yung bata, pag tumatayo, bumabagsak. Di ba nabagsak ang bata? Yes! Nung pagbagsak ng bata, natakot siya. Bumagsak. Ay. Hindi na siya bumangon. 30 anyos na yung bata. 30 anyos na. Ano yan? May bigote ka, bakit ka gumagapang? Ayoko kasing tumayo eh. Bakit? Baka ako bumagsak. Hindi nag-improve. Parang tayo. Pumalpa ka, ayaw mo na mag-try ulit. Kasi baka ka na ma-reject, masaktan. Napakaganda ng salitang failure. Lahat tayo gusto maging successful, correct? Yes! But hindi nyo ba alam, how can you appreciate the word success kung di mo alam ang ibig sabihin ng failure? Paano malaman kung gwapo ka o maganda ka? Depende yan sa katabi mo. Kaya huwag kayo magagalit sa mga pangit. Because sila, dahil sa kanila, lumalabas ang kagupuhan mo. Are you with me? Yes! O, seryoso. From now on, every time ma-reject at mag-fail kayo, okay lang. Why? Lahat ng naging successful sa global nag-fail ng hindi isa, dalawa, tatlo, lima. Nag-fail ng maraming beses. Are you with me? Yes! Kapag tanggap mo na yung takot, yung rejection, yung failure, dumadali ang negosyo.
Kaya nga, diyan ko inumpisahan ang topic ko eh. Para sa mga first-timers po, bakit ito yung first topic ko? Kasi pag hindi mo kayang tanggapin na mayroong rejection, magdiretsuhan tayo. Pag di mo kayang rejection, huwag ka nang tumuloy. Pinapahirapan yung sarili nyo. Kasi mai-encounter at mai-encounter mo to. Are you with me? Yes! Mahirap ba ang global? Yes. Mahirap pag hindi mo alam. Tama? Kaya nga mayroong training tool nito para yung mahirap, pinapadali. Bakit kailangan yung tumagal dito? Because of your dreams. Bakit ka ba nakikipagsiksikan dyan? I-video-video ka pa, bumila ka pa dyan, nakatayo pa iba sa inyo. The reason why you're here right now is for your dreams. May mga pangarap ba kayo? Yes! Sample, may mga pangarap ba kayo? Yes! Kumusta ang pangarap nyo? See? May mga pangarap ba? Yes! Kumusta ang pangarap? Ha? Lalo sa mga first-timers. Kasi lahat may mga pangarap, kasi ang kilos mo, depende sa pangarap natin. Kaya minsan dumaba, humihina ang voice mo when we talk about dreams kasi bigla mo naiisip ang laki ng pangarap mo, house and lot, savings, travel. Tama? Eh, ganyan lang kalaki ang kinikita mo eh. Tingnan mo nga, drawing pa lang eh. Hindi ba kakasya ang malaking pangarap sa maliit na income? Ang ginagawa ng ibang tao, yung dreams ang pinapaliit. Uy, pangarap ko, power. Diba? Pag maiksi ang hugot, matutong mamaluktot. Ba't hindi mo lang kaya ng kumot mo para magkasya ka? Tama? Yung dreams, yung income ang pinapalaki. Eh sabi ng mga tao, gusto ko lumaking income eh. Sa anong paraan? Ang pagkita ng pera, dalawa. Either mag-empleyado o mag-business. Tignan nyo to ha. Tanggap ang rejection, dito marirealize mo ngayon, ang pagkita ng pera, ito pagalingan. Empleyado ka, negosyante. Empleyado, negosyante, pareho nangangarap. Yes. Empleyado, magaling, masipag, matalino. Napasok lagi ng maaga. Lagi may overtime. Sip-sip sa boss. Yung mayaman, negosyante, businessman, correct? Yes. May mali ba sa employment? Wala. O sa mga empleyado ha, no offense man, kung kayo ay empleyado, walang mali doon. Ang sa akin lang, ang employment pwedeng daanan. Pero huwag mo tatambayan habang buhay. Lalo na kung may mga dreams kayo. Why? Paano kang yayaman kung kayo ay kinsenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Anong date na ngayon? 17. Kumusta ang sweldo ng 15? Meron pa yan. Bukas wala na yan. Correct? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Kaya people, kakalimutan yung mga harap. Kasi ang basis ng pangarap mo, depende kung magkano naman ang wallet nyo. Pag sumusweldo ka, iniisip mo, pambayad sa pinagkakautangan. 5 years ago, 10 years ago, magulang mo, lolo't lola mo, the same. Yung mayaman lang, mostly yung mga negosyante. Kung sino may magandang bahay, nakakapag-travel, may savings, mostly businessmen. Eh kung pag ninegosyo pa lang paraan para ang tao ay yumaman, bakit hindi magnegosyo lahat ng tao? Because in any business, you need capital, you need experience, at you need skills. Kahit may pera kayo, pag hindi nyo kayang patakbuhin ang pera nyo, walang mangyayari din. Experience. Gusto nyo magtayo ng isang restaurant? Kailangan alam nyo paano mamalengke. Alam ang presyo ng isda, gulay, karne, prutas, manok. Tama? Kailangan ng skills. Hindi ka pwede magtayo ng isang barbershop, parlor, kung hindi ka marunong magkulot. Pag pumasok na ang empleyado nyo, apektado kayo. Kailangan hands-on ka in any business na itatayo nyo. Ang tao may kapital na, may experience, may skills. Obserbahan nyo. Takot pa rin magnegosyo. Because in any business, laging mayroong risk. Correct? Yes. Malaki puhunan, malaki ang kita, pero malaki ang risk. Are you with me? Yes. May utang, may calamity, may human factor. Bakit kami excited? First timer, bakit ganito gigil ang mga sponsor nyo? Because once nag-join ka sa global, negosyante kayo kagad. Kayo lahat ay businessman. This is your own business, kaya tawag sa'yo, boss. Bitin ko ha, mga first timers, hindi kayo dito ordinary distributor. Kayo ay negosyante. Yes. At yung tao na gitba sa'yo, hindi mo yan boss. Kami, hindi kami boss. Business partners tayo. Yes. Sino yung Doc Ed? Business partner ko yan. Wow. Sino yung Arnel Limpin?
business partner ko yan. Nag-join ka na ba? Hindi pa. Mag-join ka muna naman. Mag-join ka naman. Mag-join ka na, di ba? Bago. Mindset. For you to get your dreams, negosyante ka, at kapag negosyo mo, kailangan seryoso kayo. Eh, yung speaker hindi seryoso eh. Panay ang kwento eh. Part ng presentation. Kung ang sweldo mo bilang empleyado is 20,000, 30,000, 40,000 a month, hindi seryoso nyo. Dito, posible kang kumita ng 100,000, half million, 1 million, 3 million, as high as 5 to 6 million per month. Kailangan lang seryosohin. Akala mo kasi, AIM Global is a small-time business. Kasi ang kapital, maliit. Magkano lang ang package? Ang liit ng kapital. Kaya akala mo, small-time. Ang thinking mo kasi, pag malaki ang negosyo, pupuhunan, yun ang big time. Gas station, milyon-milyon ang puhunan. Milyon-milyon ang kitaan, pero ang puhunan mo, milyon-milyon din. Mayroong mga business na hindi kumikita, ayaw magsara. Makabawi lang. Break even lang, okay lang ako. Dito, daang-daang libo. Bakit merong humihinto? Kasi hindi seryoso. Akala small time. Ngayon pa lang gusto ko ilagay mo sa utak mo, ikaw isang big time na negosyante. Big time ba ang kumita ng daang-daang libo? Yes! Milyon-milyon per month? Yes! So dapat kilos mo big time. Seryoso. And when we talk about pagiging seryoso, sa negosyante, when we talk about business, lagi what comes to my mind, to your mind? Chinese. Tama? Everywhere you go, meron Chinese na binegosyante. Merong mga restaurant. I've been to Europe, I've been to Asia, I've been to Africa. Imagine mo sa Africa, East Africa, West Africa, ang daming Chinese. Hindi mo mag-English, pero ang daming restaurant. Pero every time sa negosyo nila, seryoso sila. Pilipino, kapag may negosyo, pag kumita, okay. Pag wala, ayaw na. Kasi ang kilos nyo, depende kung ano ang tingin mo. Do you think, ang AIM Global tumagal ng 18 years, gano'n kami kaseryoso? Almost every day, kanarating ko lang kahapon. Galing ako ng Davao, ako ng Tagum. Almost every day may kausap kami. Kami lahat gano'n kami kaseryoso. Kung mang mayaman na nga sa AIM Global ay seryoso pa, how much more yung mga bago? Gets nyo ba ako? Yes! So dapat kayo pa lang, seryoso ka sa pag-attend ng mga seminars, mga trainings, pag-i-invite, pag-prospect, pag-ipag-usap sa mga mentors, coaches, upline, kailangan seryoso kayo. At ang AIM Global, seryosohin mo kami. Kung gusto namin seryosohin din kayo. Klaro? Yes! Bakit alam kong makukuha nyo ang mga pangarap nyo? Kung may magkasabi dito, naku sir, hindi ako magaling sa sales. Wala akong alam sa networking, mahihain ako, hindi ako magaling magsalita. Kaya nga maganda rito, kahit anong background nyo, estudyante, housewife, empleyado, professional, businessman, takot mag-start sa maraming tao, lahat yun pwede yumaman. Bakit? Hindi ikaw mag-isa ang gagawa. Hindi mo to kaya kung ikaw mag-isa. Mag-i-invite. Hindi mo kaya palaki ng grupo nyo. Hindi nyo marilis ang highest position na global ambassador kapag solo ka. Ikaw mag-isa lahat. Alam nyo, pag ikaw lang mag-isang gumawa, babae ka, may bigote ka na. Hindi ka pa naging GA. Kaya dito maganda. Kasi ang negosyo, i-apply mo yung law of leverage. Tama? Inimbitahan mo mahihain, yung kabayain, inimbitahan may kasamang malakas sa mukha, makapal ang mukha, makwento, naleleverage ka. Bakit maganda negosyo to? Because this is a helping business. Imagine mo, pag nagnegosyo ka dito, yung mga inimbitahan dito, hindi kayo inimbitahan para pagpirahan. Kasi ang mentality ng mga first-timers, baka inimbitahan mo ko dyan kasi pagpipirahan mo lang ako Tama? Inimbitahan ka dito, first-timers, para tulungan magkapera. O palakpakan nyo yung mga tao nag-invite sa inyo. Pwede imbitahan ang buong pamilya, kamag-anak, classmate, lahat, pwede. Kaya nga, family business to. Maganda ba o napaganda? Tingnan mo kung maganda pala, sa ngayon pa lang, simula kanina, nag-enjoy ka, maganda na, pero ba't hindi tumutuloy yung ibang mga tao? Malamang tanong ka oo nga kung maganda talaga ang AIM Global, bakit may kilala ako? Nag-join, nag-multiple accounts, hindi naman yumaman, hindi kumita. Nangyayari ba yon? Yes. Bakit nangyari yon?
Sumama, hindi yumaman. Kaya hindi kumita, wala kasing ginawa. Ba't walang ginawa? Wala kasing alam. Ba't walang alam? Hindi pag-attend ng mga seminar, hindi magawa, pagyaman pa kaya? Ladies and gentlemen, gusto ko malaman nyo, hindi sapat na mag-member ka para yumaman ka. Kahit nag-multiple accounts kayo, kung wala kayong alam, forget about your dreams. Ano requirements dyan? Requirements? Yung ginagawa mo ngayon, na pag-upo dyan, nagbigay agad kayo ng time. Diba? Say time. Time. Ang number one investment dito, after nyo mag-join, yung oras to learn the business. Lahat ng bagay kailangan bigyan ng oras. Estudyante, para pumasa ng kurso niya, magbigay siya ng oras, mag-aral, mag-review para makatapos sa pag-aaral. Mag-business ka, maging empleyado ka, kung ano negosyo mo, aaralin mo. Kung ano trabaho mo, aaralin mo. Para maaral yan, mas mahabang oras, mas maginabang ka. Tama ba yan? Yes. And for me, mas gusto ko, mas mahabang oras sa pag-aaral. Kasi ang isang distributor, minsan ang problema dito, meron ba kayong nabalitaan na meron sa distributor, kaka-join lang, malaki lang kinikita? Yes. Meron niya, may tsamba eh. Yes. Unang join nyo, wow, ang laki ng income. Tama? Tapos, siyempre meron network. Yung network niya, mga inibitahan niya na puro may pera, nakatsamba, panay ang sali. Then later on, makabalitaan mo, nasaan na si ganito? Bakit wala na? Napasama sa top 50 yun ah. Ay, top 20 ah. Ba't wala na ngayon? Bakit yung income bumaba? Kasi yung network nawala. Ba't nawala ang network? Kasi, wala siyang kaalaman. Hindi sapat ang magbibuild ka ng network. Sa pag-imbita ng tao, madali doon. Ang tawag doon, building. Correct? Yes. Hindi sapat ang mag-build ka. Kailangan nag-grow din yan, natututo. Kailangan din, alam nyo yung keeping. Ibig sabihin, kaya may mga distributors na walang income, na walang network, wala kasing alam. Walang may turo. Kaya for me, okay lang, mabagal ang income. Basta malalim ang kaalaman. Yes. Pag alam na alam mo na to, at nagdati ka ng network mo, alam mo silang i-build, i-grow, at i-keep. Yes. So dito ginagawa nyo ngayon, akala nyo nag-video ka lang, akala mo nakikipalakpak ka lang, pero pinapalalim ko ang inyong kaalaman. Yes. Para pag dumating ang mga tao ito, income will follow. Pag nainip ka, yun ang problema. Iba dyan 6 months na ako, wala pa akong kotse. 1 year na, wala pa akong kotse. 2 years na, wala pa akong kotse. Yung ibang kasama ko dito, wala pang 1 year, may kotse na. Paano nangyari yun? Tandaan nyo, huwag niyong pakalaman yung kinikita ng ibang tao. Kasi wala kang idea paano siya magtrabaho. Ang trabaho mo ngayon, magtanim. Sa pagtanim, there are 2 kinds of seeds na pwede mong itanim. Either magtanim ka ng munggo o magtanim ka ng mangga. Ano yung munggo? Ihagis mo. After few days, pwedeng i-harvest. Ang tawag doon, toge. Pag-harvest mo, wala nang next na harvest yun. Tignan niyo yung mangga. Magtanim ka ngayon. 1 linggo na, 1 buwan na, wala kang nakikita. Years. Bago yung buto ng mangga, tumubo, lumaki, magkadahon, bulaklak, mamunga. Pag ikaw naman, namumunga na, pag-harvest mo ng mangga, walang katapusan. Sa M-Global, magtanim ka ngayon. And time will come, walang katapusan ang harvest ng 1.18 harvest ng harvest. Los Ligatan, yung mga top earners dito. Ito yung mga tipong tao nagtanim before. Kaya kung ikaw dito 6 months pa lang, huwag kang mag-expect na magiging milyonaryo kayo kaagad. Magtanim ka muna. Are you with me? Yes! You are planting right now. Maniwala kayo sa akin. Pag ikaw nagtanim at inalagaan mo tanim nyo, nag-build, nag-grow, nag-keep, magkasawa ka sa income. Kapag ginagawa ang global, huwag niyong hahabulin kasi ang pera. Kasi pag pera ang hinabol nyo, maiinip ka.
Ang gawin mo lang, gawin na negosyo. Because money, result will always follow. Magsasawa ka sa pera sa global. Kapag nagtanim ka. Tama ba yun? Sa Limpin, nangyayari ba yan? Kausapin niyo mga appliance niyo. Top 20, it's all Hall of Famers. Daang-daang libo, milyon-milyon. Ano ginawa? Tanim. Tanim ka lang dito. Ngayon, sa oras na yan, sa pagtatanim nyo, kailangan matyaga ka. Sa pagkatyaga, kailangan din magandang attitude mo. Ang tiyatanim nyo, huwag ka na laging galit. Di ba? I-enjoy nyo pagkatanim, pag-aalaga. Number one requirements, ilang percent actually, for you to succeed in this business, 85% lang naman ang attitude mo kailangan eh. 85% lang. Mag-humble down ka lang. Yung 15%, ito yung skills. Tingnan ninyo, mag-i-invite ka. Skills yun eh. Mag-represent ka, skills yun. Bakit ang baba ng porsyento? Kasi kahit anong turo sa'yo, kapag pasaway ka, hindi ka matututo. At ang skills, kapag may magandang attitude mo, ang skills, kusang nade-develop yan. Paano approach, paano magpipresent, kusang lumalabas yan. Kasi nga, nahahasa kayo. Kaya every time meron training, mag-humble down kayo. Huwag kayong pasaway, huwag kayong mayabang. Huwag yung alam ko na yan, nakarating ka lang ng ilang nego, alam mo na to. Iba yung alam sa narinig. Kung alam mo to, dapat mayaman ka na ngayon. Huwag kayong pasaway. Ba't ko alam yan? Ako yung classic example ng pasaway din. Naging networker din po ako. Tama? I've been in this business for 26 years. 26 years! Ibig sabihin, iba sa inyo, hindi pa pinapanganak, naging network na ako. Sa Global, 17 years. Imagine mo yung experience na yun. Ang tinuturo ko sa inyo, hindi based sa libro. Based experience. Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang parte ng mundo, iba-ibang klaseng tao nakaharap namin. Sa dami nun. Sa dami ng rejection, puwet, pagod, gutom, lahat halos na experience na namin. Kaya alam namin ang aming tinuturo. Kaya nangyari yun, binabad ko ang sarili ko sa mga trainings. Noong una, 2 months halos, wala akong downline. Tama? Magaling yung upline ko eh. Kasi alam niya, mayabang ako. Ang sabi sa akin, magbubog ka muna. Bumabad ka muna sa mga trainings. Eh, gusto ko mag-recruit eh. Sabi ng upline ko sa akin, mag-recruit ka lang kapag sinabi ko kapag ready ka na. Kasi alam niya, dali ako mapingon. Tama? Isabihin, buti lang ginaid ako ng upline ko. Are you with me? Yes. Now, good learning and listening attitude. Every time you're training, invest time to attend. This is your own business. Hindi lang po mga training sa head office, lahat ng company events. Kailangan nandun ka. Bakit? Negosyo mo to eh. Kailangan ikaw mismo, inaalam mo yung negosyo mo. Mga events ninyo, mga division na ino-open ng company mo, dapat alam mo. Mangyayari lang yan pag maganda pag-ugali nyo. Magandang attitude, tapos yung paniniwala, taasan nyo pa. Yung belief system nyo, ito yung 100%. Ilang percent? 85% attitude, 15% skills, but when it comes to belief, 100%. Hindi 99.99. Kasi pag hindi ka 100% naniniwala sa ginagawa nyo, you can easily quit at hindi mo ibigay yung best nyo. Tama ba yan? Ang belief, parang balloon. Ang balloon, pag natusok na maliit na bagay, sasabog to. Ang belief, ganun din. Pag nahaluan ng kahit konting duda, tapos ka. Hindi mo bibigay todo mo. But 100%, alam mo yaman ka, itataya mo lahat eh. Tama? Ferrari versus Kia. Nagkarera sa kataya. Common sense, Ferrari, di ba? Ang bilit mo mataas eh. Kung alam mo yaman ka sa global, itaya mo na lahat. Kahit kaka-join mo lang kahapon, mag-join ka pa lang mamaya o bukas, the moment mapasama ka dito, sa utak pa lang, tapos na. Sa utak pa lang, alam mo, magiging milyonaryo ka sa negosyo. Hindi mo naniniwala. Naniniwala ka lang, grabe, pag kumikita ka, doon ka naniniwala. Pag ikaw ay naka-experience ng mga attrition, may nawala sa grupo nyo, ang belief nawala na. Ang belief system na sinasabi ko, maganda ang resulta mo o mabagal, basta na sa global ka, 100% alam mo yayaman ka. Yun ang belief system.
Are you learning? Wala kang dapat duda ngayon. 18 years na. Lahat pinatunayan na. Tuloy-tuloy ang expansion, division, tuloy-tuloy. Kumpleto na. Kumbaga sa kanya, AIM Global, this is like a plane of opportunity. Whether you join us or not, this plane of opportunity will surely fly. Dilipad at dilipad kami. Sa paglipad ng AIM Global, subay ka na. Yes! Maniwala ka lang. Tama? Products, division, believe in your sponsor, your upline. Isama natin yung believe in your upline. Trust your upline. Respect your upline. Bakit? Kasi kaya yung upline nyo, kaya dapat maniwala kayo doon, ang upline nyo ang ginawang instrument para makita mo ang global. And for me, this is the best time to appreciate, pasalamatan yung mga direct sponsor nyo. Palakpakan nyo yung mga direct upline nyo. Si upline nag-quit na eh. Lumipat na yung buong kumpanya eh. Kahit nasa ng upline nyo, be thankful pa rin. Siya ang ginamit ng instrument para putok rito. Kung ang upline nyo ngayon ay nandyan, at very supportive, meron kami tinatag ng follow your upline. Follow, respect, believe in your upline. But listen, susunod lang kayo, may niwala lang kayo sa upline kapag tama ang tinuturo. May mga utak kayo. Pag mali ang turo ni upline, hindi based sa company policy, do not follow your upline. Pero yung upline mo committed, yung ginagawa niya, tinuturo niya, ginagawa niya, sundin niyo yun. Dalawa ito. Maniwala sa upline, irespeto sa upline. Clear? Yes. Nagkataon na siguro, kaya ako naging successful sa negosyong to. Ako yung tipong downline na I always follow my upline. Para may idea kayo, ang pinanggalingan ko, merong isang networker, ang pangalan Jun Quintanar. Yung Jun Quintanar, I joined this business 1998. Tagal na, di ba? Yung mga panahon na yun, ito yung parang Joseph Lim. Milyon-milyon kinikita nito. Ito yung dating jeepney driver, naging multi-millionaire. Inibitahan niya ang pangalan James Kalinawan. Ito yung staff ko sa hotel. Ito si Arnel Limpin. Para may idea kayo. June Quintanar, may upline to. Ang pangalan, Francis Miguel. Para meron kayo idea. Tama? Francis Miguel, ang pinaka-uplines namin, pero ito ang top earner. Ibig sabihin sa negosyong to, fair ang business. Hindi ko mo nauna ka, ikaw ang yayaman. Pwede mo lagpasan yung mga taong nag-invite sa'yo. Pasipagan to. This is the classic example. Francis Miguel, mentor of all mentors, pero ang top earner, June Quintanar. Inimbita ni June, si James. Inimbita ni James, Arnel Limpin. Si James, staff ko sa hotel. Ang background ko, dati ako manager ng hotel, Ross Boulevard, Hyatt Hotel. Nung una, ayaw ko maniwala dito kasi wala pa resulta yan. Anyway, to cut the long story short, June, apply namin. Ito apply ko. One day, ipapakita ko sa iyo gaano ako kasunurin sa apply. Yung June Quintanar, pag nagsabi sa kanya cancel everything, I cancel everything. Kahit may ginagawa ako. Kasi alam ko si upline, kapag pinatawag ako, merong akong natututunan. Kung si upline nga yung ganoon, how much for yung company? Parang AIM Global. Pag kami nagpatawag sa inyo, huwag na huwag kang mawala. Kasi meron at meron kang matutunan. Yes. One day, June Quintanar, tinawagan ako. Uy, si upline, power, upline, payaman, payaman. Ako yung downline po, tumatawag si upline, baliw na baliw ako. Number one, sa dinami-dami ng downlines ni upline, para tawagan ako, napaka-importante ko naman. Iba sa atin, si upline tumatawag, hindi pinapansin. The moment i-text ka, tawagan ka ni upline, maswerte ka. Be sure lang kayong upline kapag tatawag sa downline, downline, kumusta ka na? May paying ka na ba? Iba yun. So yung upline namin, kapag tumatawag sa amin, laging may matutunan. Sabi niya, pare, Nel, may lakad ka bukas?
Sabi ko, wala akong lakad apply. Good. Sama sa akin bukas. Meron akong home party. Alam niyo yung home party? Yung home party, ginagawa ang seminar sa bahay. Huwag kang mag-alala, kasama mo rin si James. Dalawa kami ni James. James Renawan, Arnel Pin, si James lamang lang sa akin ng 2 months. Kukunti pa alam nito, 2 months pa lang eh. Ito na, home party. Sa bahay. Urambo, Pasig. Ang sponsor, yung host, medyo mayaman. Mga 15 ang tao. Tama? Si James at ako, magkatabi sa upuan. Yung June, ang speaker. Good morning, mga kaibigan, napakaswerte ninyo. May maganda akong opportunity. Nikukwento sa inyo. Diba? 15 ang tao. Ang maganda nito, ang magpapaliwanag na negosyo, matindi to. Ito po'y taga-hotel. Sabi ko dyan, Brad, taga-hotel. Meron palang ibang taga-hotel dito. Itong taong to, ito po ay manager ng Hyatt Hotel. Sabi ko, Brad, manager ng Hyatt. Di ba ako yun? Sabi ni June, sir, ikaw nga yun. Sabi ni June, ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Arnel Pin. Arnel Pin, tatayo hindi. Tatayo. Bakit? Follow up line. Parang si Aris kanina. Walang kalam-alam. Aris, intro mo sa Arnel. Walang angal, punta. Yun ang turo namin. Basta tinawag ka, no question asked. Pasok ang Arnel. Hawak sa microphone. Good morning! Ha? Good morning pa lang sinasabi ko. Nag-collapse na ako. Lumalaman kung maiihi ako sa nervyos o mag-collapse. Bakit? First time ko. Nablangko ako. Good morning! Mga tao din sa akin kasi gabi na eh. Power po, power! Mga tao, anong power? Grabe po, grabe! Anong grabe? Lahat kayo payaman! Di ba? Di ba, Aplan lang sila payaman? Mas maganda po ito pag si Aplan na mag-present. Yung microphone, inilipat ko sa Aplan June. Tama? Yun ang una na gusto ko na mag-quit. Bakit? Napahiya ako eh. Naging mas lulurin ako sa'yo. Hiniya mo ako. Diba? Akala ko, sabi sa akin, join ka, mag-imbita ka, attend ka ng training, yun ang gagawin. Hindi mo sabing, pagkasarkain mo ako. Diba? Number 1, fear. Power. Good morning. Gusto ko na mag-quit. Pero bago mag-quit, makaganti man lang. Gusto ko siyang sapakin. Bakit? Manager ka ng hotel eh. Hiniya ka. Eto na. Pagkatapos mo salita, lalapit ako si June eh. Diba para magalit ako si Gon. Alam mo sabi sa akin ni June? Nel! Grabe ka! Ang galing mo! Ang galing? Butik na ako mag-collapse. Maiihi sa nervyos, ang galing. Alam mo sabi niya, Brad, ang galing mo. At least nakapag-good morning ka. Nakapag-power ka, nakapag-grabe. Bakit? Marami siya palang tinetest sa downline. Kapag tinatawag, tumatakbo. For example, join me, wag kami sa Arnel Pin. Wag ako, ayoko na, diba? Kasi nga, alam naman natin lahat, ano ba ang number 1 fear ng tao? Fear of talking in front of so many people. Magkamatayan na, wag na magsasalita. Gets nyo ako? Lahat kayo nakaka-relate sa akin. Bakit? Lahat kayo naging estudyante. Nung tayo nag-aaral, merong recitation. Correct? Yes! Pag merong recitation, ano? Nga. Example, ha? Everybody, look at me. Look at me. Quiet. Ako yung professor, teacher. Good morning, classroom to, ha? Good morning, class. Good morning. Class, get ready. Meron tayong recitation today. Kapag narinig mo sa tang recitation, normally, ano ginagawa ng estudyante? Kayo po. Tumutungo. Basta na uuwi, di ba? Ayaw niyong tumingin sa teacher. Bakit po? Patawagin. Kasi may magnet yun eh. Pag nagtugma ang mga mata mo, tatawagin ka.
Totoo, totoo. Totoo. Teka, yung teacher, feel you eh. Ayaw nyo tumingin, ha? Ano ginagawa? Kumukuha ng class card. Yes. May magnet yun. Huwag saan ako matawag. Huwag saan ako matawag. Ikaw na natawag. Tama, tama. Tama. Ngayon, nangyari pa sa classroom, may tinawag na estudyante. Tumayo kahit hindi alam ang sagot? Yes! Nangyari ba yun? Yes! Taas kami ng first timer. Mga first timer, taas ang kamay. First timer, first timer, first timer. First timer ka? Pangalan? Ha? Roderick, yari ka tayo. Daka lang. Roderick, pinatayo ko. Tumayo. Hindi na magagawin. Tama? Example lang, di ba? Nakapagbigay na ako ng question kay Roderick. Roderick was asked the question, di ba? Hindi alam ang sagot. Pero meron estudyante na pumipilit sumagot. Yeah. Yeah. It's like this, sir. Regarding your question a while ago. Actually, sir, Yeah. To tell you honestly right now, sir, no? I cannot answer the question. Why? I don't know the answer, sir. You know? Palagpakan si Roderick. Tingnan niyo. Tinawag, tumayo. Hindi alam ang gagawin. Kapag mali ang sagot niyan, normally ang gagawin ng mga classmate, magtatawanan. Ang yabang-yabang, tatayo-tayo, di pala alam ang sagot. Pero alam niyo ba? Kung siya nga tumayo, hindi alam Iba nga sa'yo, nininervous Yun ang nangyari sa akin. Ang sabi sa akin ni June, Brad, at least nakatayo ka. Nakapag-power at good morning. Believe me, time will come, magiging magaling kang speaker. Naniwala sa akin, yung June Kinana, naniwala sa akin. Since naniwala siya sa akin, sabi ko, unfair na ibang tao, si Apre maniwala sa akin, dapat maniwala ako sa sarili ko. Yes. You know what I did? Pag uwi ko sa bahay namin, 2:30 o 3 o'clock in the morning, gigil-gigil ako mag-present. Ginising ko ang anak ko, si Adrian. Tulog. Anak! Sabi ng nanay ko, bakit po? Anak? May mga pangarap ka ba? Ha? Anak, ha? Ikaw to, ha? Pag inibita mo yung mga classmate mo, mga teacher mo, yayaman tayo. Nag-present ako sa anak ko. Alam mo, sabi ng anak ko, antok pa ako pa. Nanggigil ako. Kasi gusto ko makabawi. Ang estudyante, dalawa ang pwedeng gawin. Huwag pumasok kasi napahiya o mag-aral para makabawi. Pwede ako mag-quit anytime, pero pinili ko pangalawa. Negosyo ko to, aaralin ko. Present, umaga, anak ko kinausap ko. The following day, yung yaya ko tinawag, Yaya! Ano yun, kuya? Tawag mo yung mga kapwa mo, yaya. Kasi mga 9 a.m., 10 a.m. Siyempre, may impluensya yung yaya ko. Nag-invite ng 5 yaya. May garahe ako maliit. Meron akong monoblock, 5 yaya. Ako po. Meron whiteboard ako. Mga yaya! May mga pangarap pa kayo? Sabi ng mga yaya, Kuya, wala pa sweldo. Nag-present ako. Ikaw to, yaya, ikaw to. Nag-present ako ng best sa mga yaya. Question, may mag-join, wala? Okay lang. Hindi ako nag-fail. Bakit? Practice. Yes! Kapitbahay ko. Sa Las Piñas, Vera Bilpilam. Yung address ko before. Main road. Yung kapitbahay ko, pagpapasok dyan, sa trabaho, dadaan sa kalye ko. Brad! Sa punta. Good morning, papasok ako. Para yung sipag mo. Kapag ginawa may negosyo ko, ikaw to. Ha? Ikaw to. Mayaman ka. Dumating sa time, wala nang gustong dumaan sa kalye. Wala akong pakialam kung sasama o hindi. Basta naniniwala ako. Naniwala kasi upline, magaling ako, kailangan ko lang practice. Nalulungkot ako pag wala akong kausap.
Kung meron ngayong distributor dito, wala kang kausap, wala kang prospect, at okay lang sa'yo, ibig sabihin, hindi kayo seryoso. Kailangan may time na pag wala kang kausap, ang feeling mo, ang negosyo na bagsak. Tama? Walang dumadaan eh. One day, ito pwesto ko para may idea kayo. Sa garahe ko, maliit na garahe, may monoblock ako. Ganyan lagi ang itsura ko. Naghihintay na dumadaan. Kolektor. Dati, tinataguan ko. Ngayon. Kuya, may naniningil. Gano'n. Pasukin niya. Alaki na pala utang ko. Ito, Mr. Lim, pinag-bill niyo ko. Alaki na pala utang ko, no? Alam mo, sipag mo. Yung sipag mo yan, ikaw to. Ha? Pag inipita mo yung kapwa mo kolektor, kayaman ka dito. Dumating ang time, wala nang gustong maningil. Question. Nangyayari na ba yon? Na pag lumalapit, sa lalapitan ka, nakatakbuhan sila? Sa mga na-experience na, iniiwasan ng kaibigan nyo, kamag-anak, kagbahay, isa lang ginagawa mo. Ginagawa mo kasi negosyo. Yes! Ito yung mga panahon natin. Panahon ko. One day, walang dumadaan. 11 a.m. na. 11:30. 12 noon. Sabi ni Yaya, Kuya, kakain na po. Hindi pa ako gutom. Bad trip ako pag walang kausap. True story to. May washing machine ako dyan. Washing machine, maliit. May tumalon. Pusa. Ginawa ko, nung nagtagpo, yung mga mata namin. Itong gagalaw. Ang gagalaw. Ikaw to. Kinausap ko pusa. Nakatatawang pakinggan, totoo yun. Basta nagkatibigan tayo, kakausapin kita. Karon ako kagigil. Naniwala sa akin si upline na kaya ko, mas dapat akong maniwala sa iyo. And through practice, akala nyo palpak, akala nyo fail. Doon ka nag-i-improve. Sa ano punan ko? Belief system. So dito pa lang, kung nagawa nila, nagawa namin, huwag ka pa hindi mo magawa. The same marketing plan, the same product, the same mga division, sa kakaiba, sa paniniwala eh. Importante yun. Kapag sinabi mo, naku, hindi ko yata kaya ang AIM Global. Sabihin mo hindi mo ito kaya, congratulations, hindi mo nga ito kaya. Kasi sinabi mo na eh. Our thoughts lead to feelings, feelings lead to action, and your action can create either negative or positive result. So ngayon pa lang, kaya nga sa utak pa lang, dapat tapos na eh. Ako, index na magiging million. Dapat ganun. 100%. I've been doing this business for past 26 years. Mata pa lang ng tao, alam ko kung yayaman o hindi. Imagine mo yun. Sa dami-daming kausap ko every day. Mata pa lang, alam ko kung yayaman ka o hindi. Diyos ko. 37. 37 lang ang yayaman. Sabi. Yung 37 na yayaman, taas ang kamay! Lahat ang taas? Meron bang hindi? Meron. Ibig sabihin, sabi ko 37 lang, bakit nagtaas ka ng kamay? Isinama mo sarili mo. Nung nagtaas ka ng kamay, congratulations kasi naniwala ka na yayaman ka. Kasi kung pagtaas pa lang, hindi nyo magawa, huwag kang mag-expect na yayaman ka. Yung pagtaas na yun, yun ang signalis. Nayayaman ka, pagtaas ng kamay, ang tawag doon, lakas ng loob, kapal ng mukha. Pag kumakapal ang mukha, kumakapal ang pitaka.
Yun po ginawa ko sa sarili ko. Niniwala ako. Believe in yourself. Totoo yun. You have to believe in yourself. Why? Lahat tayo ay unique. 7.8 billion ang populasyon ng tao sa buong mundo. Ni isa walang magkaparehong top mark. Yes or yes? Yes! Walang malisyoso ha. Lahat ba ito matured na? Yes! Let's talk about science. There are trillion of cells. There are million of sperm cells. You know sperm cell? Yes! Similia. Alam niyo yan? Yes! Na-google ko to. Walang malisyoso ha. Nga pala, iba pag tayo nag-aaral sa science, nag-usapan part ng katawan? Yes! Walang malisyoso, correct? Yes! Science, mga similya. Sayang. Yung mga similya pala yan, nandiyan yan, tumpok-tumpok pala yan. Halimbawa lang, ito yung nanay. Nanay! Ito similya, nagme-meeting pa to. Alam sabi ng mga similya, huy! Mga kapwa ko similya. Narinig ko sabi ni Daddy, may gagawin sila ni Mami. Mamayang 10:00 ng gabi. Pag sigaw ni Daddy ng ayan na, magtakbuhan tayo. Science. Inumpisa ng 9:00. Ang tawag daw doon ay warm up. Yeah. Isang kwartong madilim. Wala kang marinig kundi halinghing. Science. Oh. Walang sound. Humahampas-hampas na. Pagdating ng 10:00, sumigaw si Daddy. Ayan na! Tantantini! Yun pala siyang tantantini, di ba? Walang nakapasok! Ang tanong ito, nang hinaanbas na ng loob, hindi! Kasi dito pa lang, may nahuhulog na, may namamatay ka agad. Sabi ng similya, mga kapwa ko similya, huwag tayong manghinaan ng loob. Ha? Bakit? Kanina, narinig ko. Sabi ni Daddy, meron siyang second round ni Mami. Kakatapos lang, tantantini, di ba? Sabihin, di ba? Pagsigaw ni Daddy ng 11:00, ayan na naman! Tantantini, pasok! Sa dinami-dami si Mila, ikaw nakapasok. Imagine this. Tapos mag-imagine. Nung naglabas si Mila, naguna-unahan, binabangga-bangga mo. Tum. Ilang milyong si Mila, tum, ang binabangga mo, hanggang tum. Science. Nakatatawang marinig. Imagine mo, milyon. Ikaw ang nakapasok, nauna, nabuo, naging tao. Doon pa lang, champion ka. Ginaan ko lang sa kwento, ano ko nga, no? Bago pa lang maging mabuo, lumalaban ka na. Champion ka. Kung champion kayo, you deserve a good life. Yes! Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, ikaw ang kasalanan. Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Yes! Kaya ngayon, bakit nakaka-excite ito? Tingnan nyo, huwag nyo tingnan yung kuras hanggang ngayon. Ay importante, alam mo kung saan ka pupunta. Yes! Kasi nga, sa paniniwala mo sarili mo, na champion ka. Kasabi nga, champion ako! Millionaire ako! Magaling ako! Healthy ako! Ibig ko sabihin, pag-isip ko sa umaga, at meron ng self-affirmation, I'm good, I'm great, I'm healthy, I'm wealthy, ma-attract yan. Kaya nga mag-iingat sa mga lumalabas sa bibig. Sanayin mo lumabas sa bibig mo, puro positibo, magaling ka. Pag may mayaman, interviewin nyo. Ba't ang yaman nyo? Alam mo sagot? Kaya ako mayaman, yung lolo at lola ko mayaman eh. Nanay at tatay ko mayaman din, kaya ako mayaman. Yung mahirap interviewin nyo, ba't ka mahirap? Kasi magulang ko mahirap eh. Mga lolo at lola ko mahirap din eh, kaya ako mahirap.
Yung ibang mayaman, tanongin mo ulit, ba't ka mayaman? Alam mo sabi ng iba? Yung lolo ko tsaka lola ko mahirap kasi. Yung nanay ko tsaka tatay ko, nuknukan sa kahirapan. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa mga magulang ko o mga lola ko na mahirap. Tayo ang magpapayaman sa ating sarili. Totoo ba yun? Kaya itong mga taong to, nakaka-excite. Kasi alam namin eh. Tumuloy ka lang, yayaman at yayaman ka dito. Maniwala ka sa akin. Believe in yourself. Champion ka. Are you learning? Yes! Magandang attitude, mataas ang belief system nyo, dagdagan nyo pa. Malalim na commitment naman ang isabay mo. Ano yung commitment? Ang commitment, sakripisyo. Yung ginagawa nyo ngayon pag upo dyan, ang iba sa inyo, yes! Power! Grabe! Na-excite at tututo, nang-motivate. Pero, meron ako nakikita na napalakpak, grabe! Power! Ang haba ng 20 minutes niya. Iba sa inyo, inaabangan kung kailan ako mahatapos. Guys, dito ba i-check? Yung salitang commitment. Huwag kayong mag-complain na mahaba ang seminar, mainit, pagod, antok ka na, puyat, matraffic pag-uwi, walang kakainin sa bahay. Huwag mo na kayo mag-complain. Kasi unang-una, wala pa kayo sa Global. Lahat ng mga nangyayari nyo, nangyari sa'yo before. Alam mo, good news, ngayon pa lang ha, mahabaan ka sa presentation, magpuyat, mapagod, magutom, matraffic, mainitan. Okay na siguro yun eh. Kung magbabago naman ang mga buhay ninyo. Ngayon pala, mag-commit ka na, do this business, whatever it takes, wala mo nang complain. Kung kayo ay committed, nahihirapan ka dyan, iba sila nagbiyahe pa, yung ginagawa kaya namin, ito, madali kaya ito? Almost every day, may kausap kami. Trainings. Ito commitment. Ang hirap kaya na mag-training ng pare-pareho, tuturo nyo. Ito ginagawa ko. Utang-utang na ako dito. Sama-sama na ako dito. Pero ang commitment ko, yung mga first timer na ngayon a-attend, may experience na naman, yung na-experience mo, nung unang batin ka ng neko. Yes! Yun ang commitment ko. Okay, I have to do. Same energy. Same kwento. Commitment, sakripisyo muna. And when we talk about sacrifice, who among you here knows to play yung chess? Alam niyo yung chess? Yes. Mayroong king, queen, bishop, rook, horse, pawn. Sino ang pinakamataas na position? King. Captain ng king? Queen. Dumating ba sa time yung queen mo pinakain, no? Yes. Ang taas na opisyalis, ba't yung pinakain? Bakit? Correct. Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Dumating ba minsan sa time, ang kumain ng queen mo, yung pawn? Yes. Pagkaliit-liit, pikit mata ka, pinakain mo yung queen mo sa pawn. Why? Sacrifice your queen to save your king. Same global. Sometimes you have to sacrifice na kahit kantsawan ka ng magulang, kamag-anak, classmate, kaopisina, kahit sino sa paligid mo. Inulo nyo pa ang global compare sa mga party. Sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Yes. Konti sakripisyo muna. Wala magka-complain. Marami na ang naka-attend dito. Sample ulit. May mga pangarap ba kayo? Yes! 17 years ago, 18 years ago, every time we ask the question, may mga pangarap ba kayo? People will shout, yes! May mga pangarap kami! Nasaan yung iba? Nasumisigaw pa, mas malakas pa sigaw sa'yo. Ang lakas na sigaw, pero nawawala. Why? Ang baba ng commitment eh. Nagbabago ang desisyon depende sa sitwasyon. Yes, gusto ko yumaman, payaman. Ay, ang haba ng seminar, wag na lang. Matraffic, mainit. Puro rejection, wag na lang.
Ang tao sa mga sumisigaw ng payaman-payaman, pag maganda lang ang resulta mo, pag nasa training ka lang, magkakaalaman ang commitment nyo kapag inabutan ka ng mga challenges. Diba? Kaya minsan yung mga tao, grabe, upline! Hindi ako mag-quit, whatever it takes, kahit hiwain mo ang puso ko, ang titibok dyan, see, 24/7. Dugo ko, bida! Umambol lang, wala na. Pero isang mahal na hari, mahal na mahal sa buong kaharian. Sa mahal na mahal ng mga tao yung hari, ang problema nagkasakit sa puso ang mahal na hari. Nalungkot ang buong kaharian. Ang mahal na hari, mamamatay na. Sumigaw ang isang ministro, huwag kayong mag-alala, may pag-asa pa ang mahal na hari. Gusto niyo bang mabuhay ang mahal na hari? Yes! Kailangan palta ng puso. Sumigaw ang isa, puso ko ang ibigay sa mahal na hari. Sabi ng isa, hindi! Puso ko ang dapat sa mahal na hari. Sumigaw yung isa, hindi! Puso ko! Hindi! Puso ko! Lahat. Puso ko, puso. Naguluhan ng ministro. Tapos sino puso kukunin ko dito? Ang dami. Ang mahal na hari naghihingalo. Kailangan mag-transplant na. Puso ko talaga. Puso ko. Hindi ko kasi pupunahin ko. Ang ginawa ng ministro, nagpa-contest. Alam niyo yung feather? Balahibo. Umakit ng mala ng ministro sa mataas na lugar at hinagis ang feather. Sabi ng ministro, sino man ang unang matapatan ng feather na yan, puso niya lang hukunin para wag tayong maguluhan. Hinagis! Psh! Sabi ng feather, puso ko! Puso ko! Psh! Puso ko! Puso ko! Psh! Pag tumatapat yung pera sa mukha, puso ko! Puso ko! Puso ko! Puso ko! Pag tumatapat, puso ko! Namatay ang mahal na hari. Hanggang ngayon, yung pera nalong yung mabilang. Maraming tao, apply! Hindi mo magkakwit! Minsan ko sino maingay, no? Wala. Tinamay katabi mo. Sabihin mo, mag-commit ka lang whatever it takes. But look at me. Ito, seryoso to ha. Every time na I conduct my trainings, mentoring, hindi maiiwasan. Meron pero lalapit. Sir, picture naman. Ako, sir. Tip ha? Paano ba talaga? Yumaman sa Paano? Paano? Ang daling yumaman dito. Madaling aralin ang marketing plan at ang products. Hindi niya alam. Ang importanteng tanong, hindi naman yung paano eh. Ang tanong dapat, why? The how will always follow kung alam niyo yung why. Iba sa inyo, ba't nandito? Pinwersa? Kahiyaan? Follow-up line kasi kaya mati-seminar? Kayo makakasagot niyan. Kailangan the moment umati ka ng seminar, alam mo ang dahilan mo ba't ka ginagawa ang negosyo ito. At kayo ang may alam nun. Hanapan niyo ng pinakamalalim na dahilan. Bakit ka nakaupo dito? Huwi din tayo, bakit? Ang daming kwento, tantantini. Iba umaten lang para ma-entertain. Iba gusto ma-motivate. Iba gusto ma-inspire. Para ang grace makuha. Gawin niyo ang negosyong to, hindi lang para sa'yo. Kasi kapag ginawa mo to para sa'yo, nahirapan, napagod, nagutom ka, you can easily quit. Para kanino to? Humanap ka na para kanino? Sa magulang ba? Sa anak? Sa asawa? Hanap kayo. Kasi pag alam nyo, kung ba't mo ginagawa isang bagay, may direksyon ka. May nakita na ba kayong taong gumising ng maaga? Naligo ng matagal? Nagbihis ng magandang damit? Sapatos, sinturon, belt, relo, nagpabango? Paglabas ng pinto, woo! Saan kaya makapunta? Pero pag ganon, pag ginawa mo isang bagay, alam mo nyo ba't ginagawa? Pag nag-join ka sa global, alam mo ba't ka nag-join sa global? At kapag nakita mo yung pinakamalalim, deepest reason nyo, maniwala ka sa akin, wala kang choice. Yayaman at yayaman ka sa negosyo. Do you want more? Yes! After mo na mag-commit, eto na. Lahat kayo excited, motivated, inspired, tama? Yes! And here comes the reality.
Lahat naman na-inspire every time may training eh. Yun nga lang, sa labas ang laban. Mag-build ng network, and the moment nag-build ka ng network, eto ang sangkaterba ang haharang sa inyo. Anong tawag? Ito ang pinakamahirap. Ito negative ha? This is the reality. Ito ang pinakamahirap. Kaya marami nawawala. Pag may mahirap, may madali. Gusto niyo madali? Napakadali. Madali mag-quit? Yes. First timers, gaano kadali ito? Kung kayo ay nahabaan sa 20 minutes ko, nainip, nakornihan, nasawa, pwede kang tumayo, lumabas, pwede kang umuwi, pwede kang mag-quit. Pero pag nag-quit ka, hindi ka nag-quit kay Arnel Limpin bilang speaker niyo. Hindi ka nag-quit sa sponsor mo, sa upline mo, o sa company. Nag-quit kayo sa chance nyo makuha ang dreams. Ano kasi? Mag-quit ka. Ano pakialam ko? Nag-quit kayo sa chance mo bago buhay niyo. Pero ka ba ng taong nakilala na, pare, ang yaman oh. O ba't mayaman yan? Nag-quit yan. Walang ganun. Tama? So wag na magpapasok utang mo to. Kaya dapat yan, binubura. Do not entertain. Okay lang magpahinga. Huwag lang hihinto. Pagod ka, pahinga ka. Gutom ka, kain ka. Yun lang ang sitwasyon, yun lang ang sikreto dito. Now, June Quintanar, Francis Miguel, ito mga taong to, especially si June Kay, ang tinuro sa akin. Sino dito nagtanong na, bakit maganda naman ang in global o ang networking? Bakit marami ang nawawala? Ano ba yung madali at ang mahirap? Ang madali, to learn the business. Ano ang mahirap? Kapag madrama ka. Mahirap kapag ikaw ay emosyonal. Ito ang papatay sa'yo. Lahat ng desisyon mo, depende sa emosyon mo. Kaya nga may kasabihan, do not make any major decision if you are mad. Kapag galit ka, huwag kang gagawa ng major decision. Kasi ang decision mo, hindi pa sa pag-iisip, kundi sa emosyon. Marami umalis sa yung global para malaman nyo. Mga top earners pa. May tampo sa management eh. May tampo sa upline. At down umalis. Nung naimasmasan, gusto bumalik. Tama? Master your emotion. There are so many things in our life that we cannot control. Lindol, bagyo, sunog, di kayang kontrolin yan. Especially lindol o baha. Pag may baha, ang ginagawa nyo, gusto mo tumawid. Anybody? Pag may baha, gusto mo tumawid. Pahupain mo baha. O maglagay ka ng tuntungan. Lumilindol. Gawin mo. Ay, hulog ka ng pakasipin ko. You can choose. It's a choice, di ba? The only thing you can control is your action and your attitude. You can choose to be happy, you can choose to be sad. Pag may prospect ang nangako na darating, pagpapayin, at the seminar, at hindi dumating, don't feel bad. Kausap mo, alas 10, 7:30 na wala pa. Huwag ka magalit. Lago eh! Ang pagising yun, di ba? Ang labo eh. Mag-ipayin daw, iba nga, binigay eh, binawi, baka budol-budol ka, di ba? Yung pinapangakuhan ka. Pinangakuhan ka, hindi dumating. Nangyayari ba sa inyo yun? Yes! Yung, uy, ganda-ganda niya, no, di ba? Pagka-promise, bukas ganyan, tapos hanggang ngayon wala pa rin. Nangyayari ba yun? Yes! Don't feel bad, kasi hindi mo sa control. Kahit nangako yun, kapag binago niya desisyon niya yun. Ikaw ang mag-a-adjust. Tama? Pero isipin, baka nahiya lang yan eh. Baka kailangan niyang pera eh. Kasi tayo dinadamdam natin eh, di ba? Ilang linggo na, ilang buwan na, grabe siya nangako siya, pupunta dito.
You can choose to be happy, you can choose to be sad. It's always a choice. Gaano kabilis master ng emotion? Gusto mo malaman? Gaano kabilis? Gusto mo malaman? Yes! Scenario. Nasa church ka, nakaluhod, nag-pray. And while praying, may dalawang bata naglalaro sa likuran mo. Tinatamaan yung paa mo. Be honest, may inis kayo? Yes! Nakasimbahan ka, nainis ka? Yes! Kasi, bakit maglalaro ang bata sa simbahan? Mas nagalit ka, nakita mo yung tatay ng dalawang bata nasa kabilang silya. Walang pakialam at nakatingin lang. Mas makagalit pa kayo. Yes. Sa galit mo, tumayo ka, lapitan mo yung tatay. Excuse me, Brad. Anak mo ba yung dalawang batang yun? Sumagot pa. Oh, Brad, anak ko yan. Hindi mo lang sawayin. Istorbo. Nag-pray ako. Sumagot. Ayos ka na, Brad, ha? Wala sa isip ko kasi, gulong-gulo isip ko eh. Kasi kaya ng daling araw, yung asawa ko na malengke, nagmamadali. Nung pauwi na yung asawa ko, tatawid. Biglang may dumating na mabilis sa sakyan. Nabangga ang misis ko. Tumilapon, tumama ang ulo. Ngayon, ang asawa ko, nasa hospital na room. Namatay ang asawa ko. Ang masakit nito, hindi pa alam ng dalawang anak ko. Napatay na pala ang nanay nila. Tanong, magagalit ka ba? Zoom! Pero kabilis pag-change ang emotion. Ang sabi sa akin, Master, manage your emotion. Minaster ko yun. Bago ko magdesisyon, sinasanay ko utak ko, mag-isip muna ako. Gago ko na-master to? We are 8 in the family. 8 magkapatid. Modesty aside, masabi ko ako yung pinakamaayos ng buhay. Ni isa. Walang nag-join. Sa kapatid ko. Nasaktan ba ako? Pag mga distributors, nakita yung kapatid ko, uy, limpin! Kaano-ano mo si Sir Arnel limpin? Ay, kapatid ko siya. Kapatid mo si Sir Arnel, pa-sell naman oh. Siguro yaman-yaman mo na ngayon. Kasi si Sir Arnel, dami tinulungan tao para yumaman. Alam mo, sabi na ibang motor ko, hindi. Si Arnel, swerte kasi siya. Sabi ko sa motor ko, huwag niyo sabihin swerte ako. Huwag niyo sabihin swerte kami. Kapag sabi mo swerte kami, tinanggap nyo na malas kayo. Tayo ang gumagawa ng ating buhay. Tama. Anong point ko? Best friend ko, kamag-anak ko, kapatid ko, nila ko join. Hindi ako naapektuhan. Kasi trained ako eh. I always respect people. Etong in global, ayaw mo? Thank you. Ikaw, gusto mo? Halika. Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Tama. Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Yes. Ang trabaho ko, nung ako'y nag-network pa, hanapin ang mga taong gusto. Kaibigan kita, kamag-anak kita, pag ayaw mo, ngingitian lang kita. Tama? Kasi tanggap ko, hindi lahat ng tao pwede mag-network. Imagine mo lahat ng imbitahan mo sumama. Lahat. Congressman, Mayor, Presidente, Mr. Marcos, Kanggulo sa Spratley. Mamaya na, meron pa akong presentation. Imagine mo lahat, nag-OPP o nag-LCAP. Kasi ba ako? Yes. Pagkasabi mo, huwag ka madrama. Huwag ka madrama. Now, seryoso. Paano i-avoid may iwasan discouragement? Ito na, mga first-timer. Sa mga first-timer, do not entertain any negative thoughts. Sa mga bago, pwede na rin yun. Kaya man kaya ako, maging successful kaya ako, huwag mo entertain yun. Tama? Iwasan nyo. Pag first-timer ka, iwasan ang discouragement. Do not entertain. Alam nyo yung dumi? Yung dumi, ano yung dumi? Dumi. Pag may dumi, ini-entertain nyo, galakad ka, uy, dumi. Dumi kaya ito? Parang hindi.
Diba korte eh? Dumi kaya ito? Dumi nga. Di ba? Buti di ko natapakan. Yeah. Normally, pag may dumi, lalakad ka, uy, dumi, woo! Yee! Di ba gano'n? Iniiwasan, hindi ini-entertain. Paglabas po, sa galing, naku, nag-aim global ako. Eh, hindi, maganda ba aim global? Naku, mahirap yan. Pare-pareho yan. Likot-likot yan. Yan ba yung mayroong upload tsaka download? Upload tsaka download? Upline, downline. Very cute. Mahirap yan. Ha? Mahirap ba to? Oo. Ang tawag sa nag-invite sa'yo, di ba? Upload mo yan? Ikaw yung download niya, no? O, mahirap yan. Imagine mo, ikaw ba't dito? Talaga ba? Mahirap yan, oo. Kaibigan ko nag-join, hindi na naging successful dyan. Mas nag-entertain ka. Ang masakit, huwag kayong hihingin, naniwala ka, no? Oo nga, baka mahirap yun, ha? Ang masakit nito, masakit, di ba? Huwag ka rin hihingin ng opinion sa mga tao nag-quit. Kasi may tendency tayo, uy, kaibigan ko nag-aim global pala yun. Pinunta, pare, di ba nag-aim global ka? Kaya bala kong mag-join sa aim global eh. Alam mo, nag-quit siya. Pare, maganda ba aim global? Huwag kang magtatanong o hihingi ng opinion sa mga nagtao nag-quit. Bakit? Kasi, tuturuan ka din nun paano mag-quit. That's the sad reality. Do you think mahutuwa sila kapag naging successful kayo? Ito ha, pasensyahan tayo, ibang kaibigan nyo, ibang kamag-anak nyo, inaabangan ang pagbagsak nyo. Lalo yung mga nag-join. Kasi kapag naging successful kayo, pinatunayan nyo lang na failure sila. At alam nyo ba, pag nagkaroon ng kotse sa global, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ang makikita nila, sila, walang kotse. Pag-travel ka sa abroad, hindi nila makikita yung travel nyo. Ang makikita nila, sila walang passport. Kaya sometimes, they do their best to pull you down. May utak ka, ikaw nakakita at nakarinig. Huwag ka magpapanakaw ng pangarap sa ibang tao. Yes! So, paano kayo handle? Kung bago ako, paano yung handle? Always ask this question sa mga nag-discourage sa inyo. Who will pay my bill? Hindi sila magabayad ng tubig, kuryente, tuition fee, pamalengke, grocery mo, kundi kayo. Kung kayo magabayad, bakit ko kailangan pakinggan naman walang tao, walang kinalaman sa pangarap nyo? Tama o tama? Tama. You cannot please everybody, katanggawin nyo. Yes? Yes. Nag-enjoy? Yes. Natututo? Yes. Dapat lang mag-enjoy kayo, kaya kami dito, AIM Global, this is a people business, kailangan meron ka excitement. If you will notice from the start, malikot, magalaw, mataas ang boses, ina ng boses, may excitement. Wala akong taong nakitang gusto makipagkwentuhan sa taong puno-puno ng problema. Uy, ayun si Boy, puntahan natin. Grabe, dahil problema niya. Boy, balita, anong bagong problema mo? Eto nga, si Lola, ginahasak na naman ni Lola. Di ba? Anyway. Bakit ito tumatagal? Mapapansin nyo, iba yung may jokes, may kwento, di ba? Hindi makapansin 20 minutes eh. Imagine mo, kumalungkot ako. Sabi ni Aris, ladies and gentlemen, join me in welcoming our Vice President Arnel Limpin. Pasok ako. Good morning. May mga pangarap ba kayo? Sabihin mo, saya-saya natin. Hindi ka natagal dito. Kailangan masaya. Smile. Everybody smile. Sabi ko, mag-smile kayo. Anong parang na kapag nangiti ka? Kapag nag-smile ka, di ba parang may certain kayo sa katawan mo na iba yung pakiramdam. Pag umingiti kayo, di ba parang masigla, nagigising ka. Di ba? Ito matindi. Alam niyo ba, first timers, sa global, pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Yes! Saka makakita na isang lugar, di ba? Masaya-saya dito.
Pati pag smile, tuturo sa'yo. Kasi may mga tao talaga, ang hirap ngumiti. Meron ba ganun kilalang tao? Yung hirap ngumiti? Di ba ang tigas ng mukha? Di ba? Meron ba kayo kilala ganon? Yung hirap ang ngumiti? Tuturo ko sa inyo. Gusto nyo lagi nakasmile? Alam mo sa study, lahat ng bagay, kapag 21 days straight mo ginagawa, nagiging habit mo na. 21 days, ha? Lahat ng bagay. Pag first na ginagawa mo, 21 days, tuloy-tuloy. What is habit? Habit is a second nature. Hindi tinuturo sa'yo, pero ginagawa mo ng pusa. Mamaya pag-uwi sa mga bahay niyo, bago humiga, sa kanto ng kama, umupo, 1 to 10 lang. 1, 2, 3, 4. Pag mahirap, kailangan ng suporta. Ay. Pag nakalimutan, 7. Subukan nyo. 21 days. Subukan nyo. On the 22nd day, gumagano ka na, pawera. Na-stress na. Tama? Bago mahiga, maging thankful kayo. Lord, thank you sa araw na to. Papahinga na ako. Pagising ko, magandang umaga ulit. Smile. Smile, then count your blessings. Power! Something good will happen to me today. Hindi ka lang. Hindi, Diyos ko. Ano kayang kamalasan ngayon na naghihintay sa akin? May ganong tao. Pagising pa lang, bad trip na. Ako, pag umaga, smile. Thank you, Lord. Panipagong araw to. Music. Tutugan namin, huwag balita. Music. Magandang beat, hindi yung... Uy, sabi na, hindi, music daw. Parang di ko yata. Uy, isa pala, di mo gaya. Ay, wag to, nakapay na. Aray, naku. Power. Tatanda. Kailangan masaya ang music. Christian music, maganda ang beat. Mapapasayaw ka, smile. Tapos sa bahay, good morning, Tay! Power! Papuntuhin ka tatay mo, di ba? Ilag ka lang. Kayaman! Para kay nanay, medyo palakpak! Masaya. Dapat ganun. O tingnan, pag malungkot kayo, malungkot, distributor ka, malungkot ka, pag-isip, malungkot ka rin. Makapag-recruit na nga lang, sa bayan to, kainis. Imagine pag-ayos ka. Appointment ko, 10 a.m. sa galeriya. Nak ng tete, yung tagal nito ah. Kahapon na wala pa. Bad trip ka, na-Indian ka, umuwi ka, malungkot pa rin. Buwis na buhay to, na-Indian pa ako. Yung kasama mo nagluluto. Han, gusto mo na kumain? Hey, kumain ka mag-isa mo! May transfer. Imagine mo, yung inis mo, yung lungkot mo, na-transfer sa asawa mo. Ano sabi sa asawa mo? Natanong ko lang kung kakain ka. May asthma. Bakit? Nasigawan, nagluluto lang. At habang, ito buhay na ito, pinagluluto. Diba? Dumating yung anak. Nay, ano bang ulam? Bakit mo kami sa mo? Sabi nung tatanong na naman kung anong ulam eh. May asma din. Palabas. Dumating ka pa din, galing eskwela. Kuya, paturo ka na assignment. Mag-aaral ka mag-isa mo. May asma rin, may asma. Papaturo lang naman. Assignment. Ano naman buhay ito? Yung batang maliit. Yung batang, buhay ito. Nakita niya aso. Sinipa yung aso. Diba? Pati aso. Nakita yung pusa. Hinabol ng aso yung pusa. Puputak ko yung shhh. Nang silayan ng lamesa, kinain niya ng daga. Patay ang daga. Saan nag-umpisa? Yung tatay. Malungkot. Naipapasa. Malungkot ka. Upline. Pa-motivate ka. Visit ka, mahala kang samo. Downline, hindi ka ba? Nakatatawa, nangyayari? Naipapasa.
Ipalit mo. Pag masaya ka, downline mo lungkot, masaya ka. Pag tatawa ka, may tumatawa, lagyan mo ng sound. May tumatawa, dumingin. Okay, nagpulos, bahala ka. Okay lang maging masaya, okay lang ka? Yes! Pag tatawa, lagyan mo ng sound. Putlang-putlang eh. Are you learning? Yes! Enjoy ba kayo? Yes! Pag masaya ka sa bahay, paglabas mo, madaling i-motivate ang downline. Downline nahirapan, nakiting ka, positibo ka, na-transfer yan. Now, secret. Bakit kami ganito? Every time we conduct our trainings, every time umiikot kami, tapos na po. Delayed reaction. Sabi, Brad, di ba yung nakapagod sa ginagawa niyo? Alam mo, sa to lang, sikreto rito, i-enjoy mo lang to. O, sample lang kita. Naniniwala ba kayo? Nahiyaman ka dito? Yes! Naniniwala ka, ba't ka malungkot? kasi, magkakakotse ako eh. May tama ka, sila ka lang ulit mo, magkakakotse ka, iyak ka. Enjoy. Kasi pag ina-enjoy mo sa bagay, you will never get tired. You will never get old. Diba? Yes. Hindi ka makapagod. Nakakapagod ito ginagawa ko. Pero ina-enjoy ko lang eh. Tsaka mahalin nyo. Mahal nyo ba ang global? Yes! Oh, sino rito nagmahal na? Hindi, seryoso ko. Sila. Lukot nila mo eh. Seryoso ako. Na-inlove na ba kayo? Yes! Pag kayo ba na-inlove, malungkot kayo? Yes! Pag inlove na inlove kayo bago mag-shota, yung bago shota mo, inlove na inlove ka, wala kayong pakialam. Siya sasabihin ng tao, yung mga taga-yung lumas, sira ulo eh, wala tayong pakialam, kasi inlove tayo rito eh. Yung mag-shota, lalakad, naglalakad mag-shota. Lalaki, bit-bit yung bag. Sabihin ng mga tao, ang arte ng lalaki, oh. Bit-bit yung bag ng girlfriend niya. Wala siyang pakialam. Why? In love siya eh. Pero wala, kita, maglalakad eh, magkayakap eh. Ano ang agawa ng shota? Ang sagwa, walang pakialam kasi in love. Totoo yun. Yung mga tao in love, kayo lahat in love na kayo, di ba? Hindi ba ayaw nyo maghiwalay, mag-shota? Gusto nyo magkasama kayo lagi? Umaga, tanghali, hapon, gabi, magkasama kayo. Wala kang kapaguran. Lakad lang kayo ng lakad. Diba? Tatawid. Uy, may bato, sandali may bato. Diba, diba? Nakaya, nakahawak sa braso. May... Uuwi na. Hindi walay na. In love na in love. Sweetheart, good night na. Uwi ka na. Ano ang sabi ng babae? Mamaya na. Miss kita. Oo nga eh, pero gabi na eh. Di tayo bukas. Parang puting. Maarte? Wala sa magpakailan. In love eh. Sige na, gabi na eh. Love mo ba talaga ako? Ah, diba? Oo. Oo naman, hindi mo sinasabi. Sige na. Tulog mo, sige na. Ayaw pakawala. Bakit nakatulaw smart mo? Ay, mo gano'n, di ba? Nididiri ka ba sa akin? Di ba? Ibang arte? Ano ba ka na? Ang maganda yung bahay mo to, di ba? Yun ang bahay mo. Maganda pa na kayo. Mga bagay na nakatatawa, totoo yun eh. Alam mo sa global, kapag in love ka dito, wala kayong pakialam. Sabihin ng mga tao.
Pag may love ka dito, every time you attend trainings, do this business, in love ka lang. Huwag mong pakialaman sa sabi ng mga tao. Kailangan mahalin mo to. O mag-shota, pag napunta ng Jollibee, sino mo nang umuupo? Girl. Sino? Paano umuupo yung babae? Paano upo? Crush egg. Number 4 na yan, hindi ko nakatikwatro. In love eh. Gutom na yun. Chin up. Yung ka-chin up pa yun. Stomach in yan. Dede o. Up. Huh? Breast. Chest. Science. Di ba yung mga babae? Pero love na kami. Parang Mel Moranas yan. Pag-o-order, kakain ng spaghetti, dahan-dahan kumain ng spaghetti. Arap eh. Paano kumain ng spaghetti mga edad na yun? Gutom, gutom na gutom. May isang noodle. Tagal ubos. Mahampas-hampas, parang bulate. Ito matindi. Daming sarsa, di ba? Ilab yung malaki. Saan na lalaki? Cute-cute mo. Pag hindi na ilab, wala na. Iniiwan sa pagtawid. Pag kumakain babae, tatong subuan. Sabi ng boyfriend, ang baboy mo. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Okay, Joy? Yes! Okay, malapit na matapos. Yung intro. Can we start now? Yes! Ito yun. Seryoso ko i-enjoy nyo attend mga iba't ibang klaseng training kasi iba-iba yung mga approach ng mga speaker. May masaya, may seryoso, tama? Pero, seryoso tanong, natuto kayo? Yes! May learning din ba? Yes! Iba lang ang approach. Correct? Mas importante, every time you do this business, i-enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Tapos last, skills, 50%. Ang skills, kanya-kanya yan. Walang perfect na pag-iimbita, through practice lang. Basta importante lang dito, since AIM Global is a big-time business, makita sa sarili mo na big-time ka. Pag may mga prospect kayo, lalo pag face-to-face, one-on-one, may tinatawag kaming power dressing. You have to dress sharp. Hindi mo kailangan bumili pa ng mga mamahaling damit o signature na damit. Basta presentable, maayos, mabango, malinis. Kasi sabi na, sir, wala pa ako kasing pruweba eh. Baka meron ako mag-convince ng tao. Alam niyo ba, kahit wala kang pruweba kinikita, pag may nakitang pagbabago sa'yo, sa salita mo, sa kilos mo, damit mo, people will get curious. Ginagawa ito? Ano ginagawa nito? Iba rin sa magsalita ngayon. Ano ba yung negosyo mo? Sa simpleng transformation. From head to toe, malinis ka. Huwag kang haharap sa prospect mo na hindi ka handa. Toothbrush ka muna. Diba? Kasi ikaw to. Ang galing mo pa, ikaw to, power. Kaya mo dito. Talaga, pare, kaya mo. Tapos, Unilevel, tapos, OBI, tapos, may biro pa. Ano ba? Bawiling mo, Brad, di ba? Natatawa? Totoo yun. Kapag ikaw, bawiling mo, at nakipagkwentuhan ka, distracted na yun. Toothbrush ka mo lang, mouthwash ka. Pag mabukilingan nyo, yabang, pa. Pag bago gising ka, di ka makaharap eh. Power dressing. From head to toe. Guys, minsan kasi, laho silang tingnan kapag naka-tuck out. Pag tingin mo, laho silang nakatakot din mag-tuck in ka. Magkatakin lang kung bagay. Nung nakaraan, lalaki nag-tuck in eh. Nagpaspusod. High waist, di ba? Presentable. Malinis. Klaro ba yun? Lahat ng prospect sa labas na makausap nyo, your next goal, madalas sa head office. Para i-tour. Especially kapag may mga trainings like this. Kasi pag nakita ng prospect mo, ang daming tao dyan ah. Diba? Sabi, maganda to. Sino yung mga yan? Mga business partner ko yan. Pag nasa loob kayo ng opisina, may idea sila. Hanggat maaari, pag first timer, hanggat maaari kung kaya nyo, always sit in front. Umaga kayo. Kasi pag nasa dulo ka, ang makikita nyo puro ulo. Tama? Buti mataas yung stage. Tabihan ng prospect,
At during presentation, support the speaker. How? Tanong, sagot, pag-joke, tawa, kat-photo, sawa-sawa na nga ako dyan, di ba? Palakpak, kasama yun. Rule, importante para sa amin to. Huwag niyong uunahan ng kwento ang speaker. Yes! Nakaka-distract. Di ba kanina meron, umpisa pa lang ako. Ay, tatatini. Layo-layo pa nga, tatatini ka na. Kapag nasa loob kayo ng seminar, kahit sinong speaker po, manahimik lang kayo. Hindi mo kailangan patunayan sa prospect mo na alam mo yung kwento. Subukan yung manood ng sine. Kalagitnaan, bigla may sigaw. Mamaya patay yung bida! Ano pa randa? Bad trip ka na. Sinira mo yung momentum eh. May momentum to eh. Huwag mo sisirain. Ilang beses sabi sa importante yun. Nakaka-distract sa mga tao. Klaro ba yun? Yes! Tapos after ng training, merong meeting after meeting. Kaya okay magkatawa, may meeting after meeting pa para naman mas ma-feel ng mga downlines na welcome sila sa atin. Pag may chance ka pa, ipakita sa mga uplines, mga top earners, sa management, yung mga prospect nyo. Para alam nila na alam niyo ginagawa nyo. Ituro mo sa baba, ito yung third floor, fourth floor. Para lang, okay ito ah. Sino yan? Si upline yan. Ito, whiteboard. Yan. May projector sila, di ba? Pag yung gawin lang di ba? Alam nila yung projector. Anyway, ito. Power! Grabe! Power! Ngayon, subukan nyo lumabas. Tapos na ba? Subukan nyo lumabas. Sigaw kang power! Gugulpihin ka ng mga tao. Grabe! Gugulpihin ka ulit. Bakit? Hindi nila alam ang power. Grabe. Subukan nyo magkwento ng mga dreams ninyo. Pagkatawa na kayo sa labas. Sa labas kasi pinag-uusapan problema, utang. Dito, pangarap. Ano koneksyon nun? Sa last kong kwento. Kailangan natutugma ang utak mo sa utak nila. Dito nagkakaintindihan tayo, tama? Yes. Para hindi kayo pagtawanan, mga tao sa labas, kailangan madala mo sa dito. Are you with me? Yes. Tatapusin ko sa isang kwento. Manahimik ko may alam na. Ano ang mensahe ng kwento ko? Una, ito yung first message. Ang message ng kwento ko, dapat yung utak nyo naka-align sa prospect nyo, sa downline nyo, para nagkakaunawaan kayo. Merong isang ngongo. Kasi tabi yung ngongo may problema sa pagsalita. Yung ngongo na yun, medyo pilyo. Yung nanay niya, kapag nasa sala, binibiro niya lagi. Lalapitan niya. Tatakpan yung mata, sabi ng ngongo, Mami! Yes, ho! Sabi ng mami niya, itong bata, papahula pa. Siya lang naman ang ngongo sa bahay nito. Hindi yun ang kwento. Manahimik. Ito yung kwento. Handa na ba kayo? Yung ngongo na yun, meron silang tindahan. Manahimik ha? Ang tawag sa tindahan nila, sari-sari store. One day, ang nagbabantay ng tindahan, yung tatay ng ngongo. At habang na magbabantay, may dumating na customer. Ang customer, ngongo din. Lumapit, sabi nga, good morning po. Amili nga po ako ng moyi. Sabi ng tatay, ha? Ano binibili mo, iho? Ang amin ko po, amili po ako ng moyi. Moyi? Alam mo, hindi kita maintindihan. Sabi ng bata, ang bina ng moyi ito. Moyi lang, yung maintindihan. Okay ha? Daanin ko, ha? Dadaan. Ang amin ko po, pabili po ako na moyi. Moyi! Hindi maintindihan. Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak ng ngongo. Anak, punta ka dito, may nabili, hindi siya maintindihan. Sabi ng ka, ano mo yun, ay? Punta ka dito, may nabili, hindi siya maintindihan. Sabi ng ngongo, Magay, munta na mo ako niyan. Sabi niya, Uy! Beh,
friend, ha? Best friend pala yan. Pumunta ka na, hindi mo masabay. Best friend. Ano bang pinipili mo? Yan. Sabi ng best friend niya, ay, no, best friend. Mamuti na lang numating na. Ay, na pa ako napili. Kakain mo. Hindi niya ako maintindihan. Sabi ng best friend, okay na, best friend. Okay lang. Nandito na ako, ha? Pipiliin itang intindihan. Ano ba ang binibili mo? Galit na. Galit na eh. Galit, super galit. Sabi mo. Best friend. Anina pa. Abi ko. Aakay mo. Ako na moyi. Sabi ng best friend, ha? Moyi ba? Anali lang. Bumalik! Pagbalik, best friend! Eto na yung moyi mo. Nakita ng tatay. Sabi ng tatay, anak! Grabe ka talaga. Ang galing mo. Matanong ko lang. Ano ba talaga ang binili ng best friend mo? Sabi ng anak niya. Alam mo tayo? Ang oo lang. Long ka. Long. Slow. Ano ang binili? Ay, ang binili ng best friend ko ay moyi. Ano niyo ba, moyi? Alam niyo, moyi? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? May ngumubad dito. Ladies and gentlemen, ano mensahe? Mula ngayon, sa lahat ng mga taong mag-discourage sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita ng inyong mga nakita. Hindi sila ang nakarinig ng inyong mga narinig. Kaya huwag na huwag kayong magpapanakaw ng pangarap sa mga tao. God bless everyone. More power. Thank you!